Morning po sa inyo lahat mga kapatid. Blessed Sunday po. So, we have a very good topic for today, no? Kasi very stressful ang panahon ngayon mga kapatid. There's so many trials and, everything that is happening in this world. So, before we start, garalan natin ang salita ng ating Panginoon mga kapatid. Father God, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ng mensahe ngayong umaga ito. Gabayan niyo po kami, Lord, ng inyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Kayo po ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Do help us, O Lord. Give us more the wisdom, Lord God, Lord, to preach your word, and forgive us of our sins, O God, Lord, sa aming mga weaknesses, Lord God. Sinusuko pa po namin sa iyong panambang ng lahat ng mga bagay na ito, Lord. In Jesus' name, Amen. Okay. So, meron tayong topic about today. It's about finding rest in the Lord. So, ito, maraming beses ko na itong minessage, pero ulit-ulit natin ginagawa dahil to encourage ang ating mga kapatiran regarding this. So, yan po. So, yun po masasabi ko po sa inyo. So, at this time, mayroon po tayong mga problema, mga kapatid. So, ito ang buksan po natin ng Bible, mga kapatid. Sabi nga dito sa Isaiah 40, verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increases strength. Kung minsan, tinatamaan tayo ng kahinaan, kakaroon tayo ng kung physical body natin ay hindi forever na malakas. So, there are times na you feel so weak and yung strength natin, hindi natin maintindihan ko ano. So, yan po, So, I would like to give you some, sabi nga dito sa verse 30, Isaiah 40 verse 30, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Kahit mga bata, kakaroon ng depression, kakaroon ng problema, anxieties and everything, kahit kabataan. Lalo pa siguro, na katulad natin ng may mga edad na rin. No? Sabi nga dito, at times that we are worn out, no? And stressed that you are not sure you can take another step. It could be that you are running from crisis to crisis, and to be constantly your time and energy to live in this world. Yeah. Sinasabi nga dito na minsan nawawalan na tayo ng lakas. Sabi nga nawawalan na tayo, nahihina tayo. Kaya nga sabi nga ng Panginoon sa Isaiah 40 verse 31, but they that wait upon the Lord, they shall renew their strength. So talaga nasa Panginoon talaga. Nasa Panginoon talaga ang strength natin. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So yun po, no? So makita po natin dito na ang Panginoon, nasa Panginoon yung kalakasan natin. Pag nasa Panginoon tayo, lumalakas tayo. They will run and not be weary. They shall walk and not faint. Yan po, no? So nasa live po tayo ngayon. Ayan, yung mga dumarating na nakikinig sa atin, Sheena at si Sister Jerry. So yan, so kailangan natin ng Panginoon talaga sa panahon na to. Napaka-stressful ang buhay natin. Hindi katulad nung siguro mga 50 years ago, 100 years ago, iba talaga, no? Kaya nga, wait upon the Lord to renew your strength. Sabihin, sa Kanya ka sumandal, sa Kanya ka mag-rely ng kalakasan mo, no? Para ma-enjoy mo yung buhay mo, kailangan nasa kamay ka ng Panginoon, no? Sabi niya, that God is so faithful, sabi nga dito, sa 1 Thessalonians 5:24, He who calls you is faithful, who also will do it. Tinan mo? Sa tayo tinawag ng Panginoon, niligtas ng Panginoon, sabi niya, siya hindi niya tayo pababayaan. He is faithful to us. Kung naman yung ating mga kakulangan, siya ang magpupuno parati. Talagang kumisan na doon na tayo sa threshold ng buhay natin na nakakapagod na rin. Nakakapagod na rin talaga. So, dumarating tayo sa panahon na maraming pagsubok. Huwag po tayong mabalisa. No matter how extreme is our hard situation, we do not lose hope in God that He will deliver us. Diba? Tama po ba? Meron pa dito isang verse na share ko sa inyo. Napakaganda ng verse na to. Sabi niya sa Jeremiah 31 verse 25, For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul. So, ibig sabihin ito, for I have satiated the weary soul. So, siya yung nagbibigay ng kalakasan sa atin ng tayong mga pagkatao natin na nanghihinat, nalulupaypay. At tapos siya yung nagbibigay ng kalakasan sa atin kapag nalulungkot tayo.
Siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. For I have replenished every soul. I replenish every sorrowful. Kapag nalulungkot tayo, siya yung kagalakan natin. Ako lalo na, problema ko, nag-iisa lang ako. 11 years, ang kalakasan ko lang ang Panginoon eh. Pag wala na ang Panginoon, siguro depressed na ako. So hindi mo kung wala ang Panginoon, talagang totally talaga down na ako. So He's the one that replenish every sorrowful soul. Di ba? Siya yung kakulangan natin, nanghihina na tayo. Siya yung nagbibigay ng panibagong lakas para magpatuloy tayo sa buhay natin, no? Kaya nga sabi niya sa verse 26 ng Jeremiah 30 verse 25-26 to sa 26, no? Upon this I awake. Kaya nagigising pa tayo sa umaga. Nakakapagpatuloy pa tayong magtrabaho, kumilos, and beheld, and my sleep was sweet unto me. Tino mo yan? Ang ganda ng verse na to, ha? Tino mo? Tandaan niyo po natin to, ha? So, tino mo, Jeremiah 31 verse 25-26, no? Diba? Sabi nga dito, upon this I awake. Kaya nagigising pa tayo sa umaga, malakas pa rin tayo. Kasi ba nagdasal tayo, lalakas tayo. At bibigyan niya tayo ng karagdagang kalakasan. And behold, and my sleep was sweet unto me. So, ibig sabihin, matutulog ka na mahimbing pa rin ang tulog mo. Bagamat na pagod ka na, marami kang problema. Pagtulog mo talagang bibigyan ka ng kapahingahan ng Panginoon. Nasa Kanya talaga lahat ang buhay natin, mga kapatid. Kagalakan natin, no? Tingnan mo yun? So, ang galing talaga ng Panginoon. Kaya huwag tayong manghinawa na tumawag sa Kanya from time to time. Diba? So, maaaring dumarating tayo sa panahon na maraming pagsubok. Huwag tayong mabalisa. No matter how extreme is our hard situation, we do not lose hope in God that He will deliver us. Tama po ba yun? So, kaya nga dito, itong kwentong ito, when the Israelites went out of Egypt, the Egyptians' army tried to come after them and kill them all. At sa kanilang lakad, naparap sila sa Red Sea at wala silang madaanan. At sila po ay nagpanik at the south side of the Egyptians army with their chariots are coming to kill all of them. No? And the sea was barring their advance. Hindi sila makatawid at mga Egyptians ay nag-uunahan na sila ay magupo at sila ay patayin lahat. Tingnan mo, ha? Ito yung sinasabing Red Sea experience, eh. Ito yung crisis ng Red Sea. And this is the time that they lose their faith in God, yung mga Israelites. They thought that God has abandoned them. Akala nila, iniwanan na sila ng Panginoon. At dito din po tayo, nagpapanik tayo. Napaparap tayo sa maraming pagsubok, mga Red Sea experiences. No? The Israelites murmured and said, Moses, since there are no graves in Egypt, will you let us die here in the wilderness? Sabi nila kay Moses, papatayin ba kami lahat dito sa lugar na to? Sabi niya, sinabi na dapat hinayaan na lang sila mamuhay sa Ehipto ng mga alipin kaysa mamatay sila doon sa wilderness. Tingnan mo yun? And this is what is today, na tayo mismo ganyan din na nangyayari sa atin. Kasi akala natin pinabayaan tayo ng Panginoon. No? That when problems comes to us, we immediately complain against the Lord. Bakit natin sinisisi si Lord? Bakit hindi mo ko tinulungan, Panginoon? Ba't pinabayaan mo ko, Panginoon? Tingnan mo yun, no? Instead of trusting in His divine guidance, there are times that God wants us to do something in particular, in the way of something like doing something in the church or disciplining our children, or kung minsan, yung problema natin, ano na lang mangyayari sa future, nagdobori tayo. Sometimes you think that God has abandoned us. Kung minsan iniisip natin na tayo inabandonan ng Panginoon. But God is always in His promises, faithful in His promises, mga kapatid. He's always faithful in our promises. In His promises, parati siyang faithful sa kanyang mga pangako sa atin. No? Kaya ang main problem of humans today, o yung insecurity and fear. Tayo natatakot sa mangyayari, may takot tayo, may insecure tayo, madali tayo matakot, madali tayo mawala ng pag-asa, lalo na sa ating mga nananalangin tayo, pero nag-anxiety tayo. Kapag hindi na ibigay kagad ng Panginoon ang ating hinihingi, wala na tayo ng pananampalataya at sigla na paglingkuran ng Panginoon. Huwag po tayong ganon. Kailangan patuloy tayo, kung ano man, good or bad, na mangyari sa atin, tuloy tayo, Lord. Nasa kamay mo, Panginoon, ng buhay ko, hindi mo ako pababayaan. Kaya nga dito dapat tinitin natin ang ating damdamin, surrender natin yung emosyon natin. Isa yung emosyon, very deceiving yan eh. Amen po ba? Very deceiving yung emotions eh, no?
Ako minsan yung emotion natin, dinadown niya tayo. Ha? Dinadown niya tayo. Ang pananampalataya dapat mas nakakahigit sa ating mga damdamin. Dapat yung faith natin mas greater than our feelings. Amen? Ha? Faith should overcome our hearts. Ha? Hindi yung puso natin nauuna bago ang pananampalataya. Sometimes God says no to what we want, pero meron siyang masigit pa doon ang gusto niya ibigay sa'yo. Kaya huwag kang ma-depress, huwag kang malungkot. Magdasal ka ng magdasal na bigyan ka ng, pag nalulungkot ka, bigyan ka ng Panginoon ng kagalakan sa puso mo. Lord, alisin mo sa akin itong lungkot na to, alisin mo itong emptiness na to, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na i-replenish mo ako, Panginoon, Lord. Kaya nga sabi niya, for I have satisfied the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul. Sabi niya. Sabi ng Panginoon, sa Jeremiah 31, verse 25. Kaya ito, importante ito. Kaya nga, hindi dapat matalo ng ating puso, ng damdamin natin, ng ating pananampalataya. Amen? Kaya nga sabi ng Exodus 14:13 sa mga Israelita, fear you not, stand still and see the salvation of the Lord. For the Egyptians you have seen today, you shall see them again no more forever. Tinan mo? Huwag kayo matakot, sabi ng Panginoon. Huwag kayo matakot, sabi niya. Sabi ganun, see the salvation of the Lord. Tinan natin ang kaligtasan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon. Ya? Sinasabi nga po dito, that faith is trusting in an all-powerful God, that He can deliver us from these trials in life. Diba, amen? Namatay ang asawa ko, napakamahal ko siyang asawa, 32 years kung asawa ang aking Mrs. Sedona, pero Panginoon, tulungan mo ako mabuhay pa para sa anak ko naman, para sa mga apo ko, para sa kinabukasan namin. Kung pahintulutan akong matalo ako, ma-depress ako. Pero nandito siya. Sabi niya, greater is He that is in me than he that is into this world. In 1 John chapter 4, verse 4, sabi niya, mas makapangyarihan ako nasa sa inyo kaysa sa kapangyarihan ng sanlibutan ito. Greater is He that is in me than he that is into this world. Kiniklaim ko parati yan. Kaya ito, nakakapagpatuloy pa akong maglingkod sa inyo, nakakapagpatuloy pa akong mabuhay. Nawawala sa akin ng kalungkutan kapag ang mga kapangyarihan ng salita ng Diyos na nananalaytay sa akin. Kasi ang Word of God has power. Meron siyang power para tayo buhayin. No? Para tayo i-replenish, sabi nga dito. So, sabi nga, the fear itself can destroy a man's faith in God instead of fearing, sabi nga dito. Yung takot, parating sinisira niya, yung pananampalataya natin eh. A Christian should be prayerful in all times of his life. Tama po ba? That God wants us to meditate on His words and on His presence. Hindi lang words, kundi yung presensya niya. That He is greater and He will show mighty things which thou knowest not. Tinan mo? Tinan mo yun? Sabi nga dito sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sabi, tumawag ka sa akin ng tumawag. Panginoon. Walang tigil na pagtawag sa Panginoon. Ang sabi ganun, at sasagutin kita. Sasabihin ng Panginoon na mas makapangyarihan ang mga bagay na higit sa kaakala mo, sa pag-aakala mo, kaya kong sagutin lahat yan. Kaya kong tagtulungan, sabi ng Panginoon. Then I will show you great and mighty things which thou knowest not, sabi ng Jeremiah 33 verse 3. Amen po ba? Sana maintindihan niyo po yun, ha? Alam ko, nakikinig kayo sa akin ngayon. So, the striders have seen the presence of God, but their heart is centered upon their comforts and needs. Minsan ganyan tayo. Alamin lang meron Diyos, pero nakasento tayo doon sa pangangailangan natin at yung kung saan tayo maging komportable. They keep on comparing their situations of bondage to yung bondage to slavery, to a life of prosperity promises by God. May mga pangako magandang Diyos, pero hindi nila nakikita. Nakikita nila na mas maganda pa doon alipin kami nung nandoon kami sa Ehipto. Buhay kami doon, kumakain kami 3 beses ang araw. Pero ito, nahihirapan kami ngayon. Pero hindi nila nakikita yung buong senaryo na mga pangako ng Panginoon na nakahanda para sa kanila. Ganon din tayo. Merong mga magagandang pangarap sa atin ng Diyos, mga magagandang pangako na dapat matupad. Doon ka tayo titingin, huwag tayong titingin doon sa sitwasyon natin sa ngayon. Huwag tayong tumingin doon sa sitwasyon natin ngayon. Kailangan tumingin tayo doon sa mga magagandang pangako ng Panginoon. Kaya talagang binibigyan niya tayo ng karunungan, mga kapatid. Hindi pwede yung puro doktrina. Kasi
ang doktrina ay hindi umaapekto sa iyo kapag mahina may kang problema. Ang doktrina, yung mga doktrina sa Biblia na yan ay hindi nagmamanifest sa buhay natin kapag tayo may problema. Kaya kailangan mo overcome yung problema sa kapangyarihan ng Diyos para maintindihan natin na tama ang tunuturo, tama yung turo. Pero kapag nagkakaproblema tayo, nasisir, nawawusos sa tawag dito, sumasala tayo sa hulog. Sumasala tayo sa hulog yan, di ba? So yan, no? So, ito, no? So, the day that they wait upon the Lord, should their mouth up like eagles. Sabi niya, parang agila tayo kapag tayo nag-aantay sa Panginoon. Sabihin, pananampalataya, nag-aantay tayo sa kasagutan ng Panginoon. Lalo pag inaantay natin yung kapangyarihan ng Diyos, lalo tayo nagiging parang mga agila. That means God has bright future plans for those He delivered. Yeah? The Israelites will be the chosen nation where the Son of God will be revealed. That Israel will be the beacon of spreading the gospel to all nations. But God's plan didn't work out on these people. Hindi nag-work out yung plano ng Panginoon sa mga Israelita. It is because they are impatient. Yan. They are impatient. They always want an instant results from their faith. Hindi mo yan, ha? Their faith is so self-centered that through history, Israel became a trembling calf through all the world. Kaya hanggang ngayon, hindi natatapos ang gera sa Israel. Kasi nga sa kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos. Sa katigasan ng mga ulo nila, sa ugali nila na hindi maganda. Yan ang mga Jews, no? Matitigas ang ulo ng mga taong yan. Kaya hindi matapos ang kaguluhan sa Middle East because of Israel's unfriendly relationships with their neighbors. Mga makasarili kasi yung mga taong yan. Kaya sila ay nape-persecute parate. Kaya yung ugali, yung attitude, mga kapatid, kailangan mabago natin. Kailangan magkaroon tayo ng Christ-likeness. Kung spiritual o religyoso tayo, dapat nakita sa atin ang katangian ng Panginoon, hindi yung sarili natin, yung attitude natin, yung ego. Yung ego na tinanim ng diablong yan sa atin, yan, nakakasira sa tao yan. Yung pagiging self-centered, isurrender natin sa Panginoon yan. Hindi magmamanifest, hindi kikilos ang Panginoon sa buhay natin kapag tayo, ay self-centered tayo o mataas ang ego natin. God's plan will never manifested or will never be revealed to us. Kapag tayo ay mataas, sabi ng Panginoon, kailangan ibaba mo yung sarili mo para maitaas kita. Amen? Kailangan maibaba mo ang iyong sarili para maitaas ka ng Panginoon. Kapag nasa taas ka, hindi ka maaabot ng Panginoon. Kailangan ibaba mo yung sarili mo. Sabi nga, hindi kinatatandaan si John the Baptist. Tatandaan nyo. Sabi ni John the Baptist, for I must decrease and He must increase. Kailangan magpakababa ako para maitaas siya. Kailangan itaas mo ang Panginoon sa buhay mo. Hindi yung iyong sarili. Ayun po ba? Sana maintindihan yan. That God is faithful, but He wants us to be patient. Kailangan meron tayong pasensya sa sarili natin, matyaga tayo. Pero may problema tayo. Lalo na ang bagong generation na yon ay hindi matyaga sa paglilingkod, pag-aantay ng tamang panahon sa pagbibigay ng Diyos. So that time, very impatient. And then the results, marami ang tinatawag, hinasikan ng salita ng Panginoon, ngunit kakaunti ang nanatili sa Panginoon hanggang sa manghuling araw. Kaya nga many are called, but only few are chosen. Kaya nga, pero faithful pa rin ng Panginoon. Hanggang sa manghuling araw, faithful pa rin siya. We need to be patient, sabi nga ng Panginoon, that we are living in a generations na gusto parating ay mabilisan. Sobrang bilis that God's answer needs a seed time and harvest attitude in a seed time and harvest. Yung sabihin, mabagal yan, 6 years lang, di ba, pagtatanim. Magtatanim ka muna ng pananampalataya mo, and then pakatapos na mag-harvest ka. Seed time and harvest. Hindi mabilisan ng makarating ang mga Israelita sa Kanaan. Dumaan sila sa ilang linggo, ang labot sila dahil piniikot na sila ng Panginoon halos doon sa wilderness because of yung kakulungan ng kanilang pananampalataya. But God is working while we work out our faith. God is working while we work out our faith. Di ba? Amen? While He works in us, He is also burning our bridges from the past. Habang nag-work out ang Panginoon sa atin, mga kapatid, pinusulong din niya yung nakaraan natin.
Kailangan talikuran natin yung nakaraan natin. Ayaw na niyang bumalik ka sa nakaraan. Hinuhubog niya ang pagpapatibay ng ating pananampalataya at relasyon sa Kanya, una sa lahat. Unti-unti niyang binabago ang ating mga ugali na hinubog ng maling nakagisnan. Kaya it's time, it takes time to build up a godly man. Pero kaya mangyari ito kung tayo ay nagpapaayon sa paghubog ng Diyos na mabuo ang bagong pagkatao sa atin. Kaya kailangan ma-build up yung Christ-likeness. O, di ba? Di pwede yung style natin na yung nakikita yung sarili natin, hindi si Kristo. Dapat lahat ng tao ang nakikita sa atin ng Panginoon, hindi yung ating sarili. Di ba? If any man who is in Christ, he is a new creature. All things has passed away, all things has become new. In 2 Corinthians 5:17, sabi, ang sino man na kay Kristo, isang bago nilalang na. Ang nakaraan niya ay lumipas na. Amen? So, the question is that why did God allow us to suffer? Bakit pinabayan tayo mag-suffer? Kasi, totoo lang, ang Kristiyano man o hindi, lahat ay nagsasuffer, ngunit kaiba ang mga Kristiyano sapagkat meron siyang hope. Yun ang kaibahan. Meron tayong pag-asa parati sa pagsalba sa atin ng Diyos. We usually suffer to surrender ourselves to God. Yung pagsalamin na tayo, yung magsalamin tayo, alamin kung ano ba mga bagay na dapat nating alisin at isuko sa Panginoon. Usually those things that we enjoy could stand between you and God. Yan, tama po ba yan, no? Yung mga bagay na nag-i-enjoy tayo, minsan yung nagiging hadlang sa atin, sa Panginoon. In Galatians 4:29, and he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit. God's plan for Abraham is to raise up a chosen nation under Isaac, pero nagmadali siya. Di ba? Nagmadali si Abraham. Kaya tingnan mo, hanggang ngayon may problema pa rin sila. Nangyari ng kanyang servant na si Hagar na hindi niya asawa, ang sinipingan niya, at ang naging anak ay si Ismael na naging lahi ng mga Arabs. Naging katunggali up to now ng mga Hudyo sa karapatan ng mamanahin o yung lupa ang pinag-aawayan parati dyan. Hanggang ngayon ng mga Arabo at saka ng mga Israelita. Kaya dito, ang impatience ng tao ay nagbunga ng problema hanggang sa ngayon na naging tinik sa tagiliran ng Israel ang mga Arab nations na hindi naman dapat. Amen? Kaya kapag sinira natin yung plano ng Diyos, ito ang nangyayari, problema hanggang sa katapusan ng henerasyon natin. Kaya kailangan antay tayo. Mabagal talaga ang kasagutan sa Diyos. Pero may nagtiwala tayo, pero parang jigsaw puzzle yan. Na unti-unti pinapakita ni Lord yung senaryo, eto, ganito, ganyan na mangyayari. Hindi pwede yung tumano, pag nagdalangin tayo, babaksak sa langit, sa lupa, yung hinihingi mo, dahan-dahan yan, dahan-dahan. Amen po ba? Kaya, if we are faithful in God, di tayo mamamali ng landas. Sinabi niya na, ang anak ng alipin ay hindi magiging tagapagmanang kasama ng mga anak ng mga pinalaya. Galatians 4:30. Ibig sabihin, in union, hindi pwede yung unbelievers makasama ng mga Kristiyano. Magkakaroon ng conflict. Marami na nangyaring ganito. Imbis na magpalakasan sa pananampalataya, hinihila ng mga hindi mananampalataya ang kapwa Kristiyano naman lupaypay at mawala ng tiwala sa Diyos. Kaya we ought to obey God rather than men in Acts 5:29. We ought to obey God rather than man. Kailangan na sumunod tayo sa Diyos kaysa sa tao. The problem with man is that we are lazy to pray. Yan pa naman. Pag kulang tamad tayo manalangin, dapat sa panahon na to, we have to pray without ceasing. Ibig sabihin, huwag tumigil ng panalangin and consult God on our decisions. We rush through our lives without stopping to evaluate our activities. Yan. Without stopping to evaluate our activities if this is the will of God. Nangyayari pa in our haste, sa sobrang bilis ng pag-iisip natin, sa pagkilos natin, sa desisyon natin, pagmamadali natin to get into action, we race ahead of God. Alam mo, sa pag-aasawa, pinagdadasal, pinagpe-pray yan. Bago ka magpakasal. Kilala ko, ang sabi niya sa akin, sabi ko, sigurado ka bang yan talaga ang gusto mo? Sabi ko sa kanya, nagmamadali siya dahil sabi niya, Christian daw eh. Christian eh, Bible school Christian daw, ganyan.
Sabi ko, pinag-pray mo ba yan? Oo, kinausap ako ng Holy Spirit eh. Nagkamali. Hindi pala si Holy Spirit ang nakausap, Diablo. Nung napangasawa niya yon, sakit sa ulo, pukpok sa ulo, hanggang sa ngayon pukpok sa ulo. Nagkaiwalay sila, pukpok pa rin sa ulo. Hindi siya makapag-asawa uli kasi walang annulment. Talo sa annulment, walang divorce sa Pilipinas, tinitirahan pa siya hanggang ngayon. So, napaka-problematic din ang pag-aasawa. Amen? Bago halamin mo yung kung sino yung tinalaga sa iyo ng Diyos. Di porket na Kristiyano Bible School student yan, kung sino man yan, yan na talaga yung no. Yan na kailangan, ililid ka talaga ni Lord. Doon talagang itatabi talaga sa iyo ni Lord kung sino man talaga siya. At talagang maparamdaman mo sa tao niya na komportable ka. Nasa kanya talaga yung hinahanap mo. Nasa kanya talaga yung strength mo, hindi ka pagkasama mo, nanghihina ka, nalulupay-pay ka, o mabigat kasama ang pakiramdam mo. Hindi pwedeng ganun. Kailangan magaang nakasama ang taong to. At ito ay isang believer, itong mananampalataya siya na meron siyang faith sa Panginoon. Amen po ba? Meron siyang takot sa Diyos. Meron siyang desire to serve the Lord. Amen po ba? At siya binago ng Panginoon at walang attitude. Oh, yan. Ang problema pag may attitude, meron mga taong hindi binago ng Panginoon, hindi mabago-bago ng Panginoon ang kanilang attitude. Kaya kailangan malinis ang konsensya, malinis ang pagkatao. Amen? At the point na parang ang pinakasalan mo isang anghel. Yan, no? So the God's process of restoration is to slow us down, dahan-dahan lang, and make us listen to Him. Hingin natin ng Panginoon. Hingin natin yung ang kanyang tinig. Kung anong dapat niyang ating gawin at idadalin mo ko doon sa tamang landas, sa tamang tao na dapat kong mapangasawa, Lord. Yun, ganun. Hindi po yung gusto ko, kundi ikaw po, Panginoon, na magdadala sa akin. Hindi masama maging mabagal, hindi masama maging maingat. Dahan-dahan tayo kikilos at mananalangin kung ito ba ay kalooban sa akin ng Panginoon. Sabi po ba? So, di ba maganda yun? Moreover, God will not show you the big picture, but He wants you to move accordingly in His right timing. Kailangan na right timing, di ba? Ang timing ng Panginoon pagka dinesisyon ng Panginoon, binigay sa iyo yung package na yun hanggang di ba? Tama po ba? Kayo na-experience na yun, di ba? Kayo na nakikinig sa akin dito. Naka-package siya Before you see clearly what He wants us to be, parang ang jigsaw puzzle nga hindi mo makita yung kagad yung buo senaryo, pira-piraso, hanggang sa ganun pala gusto ng Diyos, di ba? Ganun pala yun. Napansin pa natin na kahit sa gawain, kaya kapag hakot lang tayo ng hakot na hindi na namin tinuturo ang daan ng kaligtasan, hindi natin tinuturo yung relasyon sa Panginoon, di ba? Lalabas na mahina ang mga tao sa doktrina at pananampalataya at balik ulit doon sa kanilang masamang gawain. Di ba? So, di ba sabi nito? Yun ang ibig sabihin, yun ang problema. Di ba? Yan, no? Kaya ganun din sa mga bunga, kapag pinitas mo sa murang panahon ng isang bunga, ng isang puno, hindi matamis ang bunga, mapait. Ganun din, di ba? Mabilisan At the same time, we don't slow down and seek His will, we will not hear God's voice. Hindi mo maririnig ang boses ng Panginoon. Kailangan mag-slow down tayo. Dahan-dahan lang. Dalangin ka, kumilos ka ng dahan-dahan at tingin mo ang presensya ng Panginoon sa lahat ng mga gagawin mo. Amen po ba? Waiting on the Lord is never passive. Ibig sabihin, hindi siya mabagal, hindi siya atrasado, kundi ito isang aktibong pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Mapapansin natin na kapag naggiling tayo ng kape, kinakailangan tagalan mong mag-extract ang pino at dalisay na sustansya nito para maging kasaya-saya ang pag-inom mo ng kape. Ganun din yan. Pero pag mabilisan yan, gusto mo nang inumin kagad, hindi mo malasahan yung kape. Ganun din yan. Sa isang sample. Meron tayong kapayapaan, there's peace of mind, hinaalis sa atin ang kabalisahan, at hayaan ng Diyos ang kumilos sa ating daraanan. Let God pave the way. Siya manguna sa ating mga lakad. So waiting also produces the need for prayers to show God's resources that we provide will help with our works. Panalangin, hindi pwede isang panalangin lang. Kailangan dasal, kausapin mo ang Panginoon. Ganito ba Lord? Ganito ba Lord ang gagawin ko? Ganito ba Panginoon ang gagawin? Instead of attempting on our own, sinasabi niya, come to me for my yoke is easy and my burden is light. Mga kapatid, hindi po natin makikita ang kinabukasan kung ang ibang tao aasahan natin.
wala tayong maasahan sa tao. Mas higit ang magagawa ng Diyos para sa tao. Kung tao ay naasahan mo, magulang mo, o yung mga kapatid mo nasa abroad, o kung sino man yung mga inaasahan mo bibigay sa iyo ng mano o pera, malabo po yun. Amen po ba? No? So sabi ni Lord sa Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." That faith produces, kailangan ng patience in losing our life for Christ. No? Ibig sabihin nito that we ought to release our lives to God and His kingdom and let His wonderful plans be fulfilled in us. That the problem is that His plans couldn't work out. Bakit hindi nag-work out? Because we value more of our legitimate earthly rights than those things God wants us to experience and enjoy. Mas importanteng personal na gusto natin kaysa dun sa plano ng Diyos. Kaya hindi magawa-gawa ng Diyos yung magandang plano niya para sa atin. And the result of this negligence is send guilt and loneliness. Kaya malungkot ang tao, kaya depressed ang tao, kaya nagpapakamatay ang mga tao. Emptiness, ito ang ginagamit ni Lord upang magising tayo at magsisi tayo na lumapit po tayo sa Panginoon. Every time that there is loneliness, there is a void in your hearts, it means that you have to come to Jesus. You have to be filled by His presence. You have to be filled by the Holy Spirit. Tandaan po natin yan. Kailangan siya magpuno ng ating kalungkutan. Kailangan pag pumasok siya sa ating puso, mawawala yung kalungkutan, magiging kakaroon, mapapadala ng kagalakan. Kapag may sakit tayo, papasukin mo ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong sarili, at pagalingin ka, Panginoon. And then, gagaling ka. Amen? Gagaling ka. See? No? Alam po natin na limitado lang ang isip ng tao. Limit lang tayo eh. Hindi natin alam kung anong kaisipan ng Diyos para sa atin. Those legitimate rights we think we enjoy could be a minute fraction lang yun of God's joy in His kingdom. At saka doon sa mga plano ng Diyos, kukunti lang yung mga saripan-sarili mo. If we let God to enter our lives, much greater than that, ang kayang magawa niya para sa'yo. Kaya anong dapat natin gawin? Kumapit ka sa Panginoon, makipagrelasyon ka sa Kanya. Be one with the Spirit of the Lord. Amen po ba? Sinabi na nothing can be converted to a life of bondage and slavery to darkness into the light of God's presence. So whatsoever we enjoy and limiting us, why not trying coming to Jesus and experience the real joy of life in His presence? Experience ko na po yan. And I know I have so many trials rather than you. Pero ito ngayon, I'm still my inner joys retaining in my life. I still stand on solid ground. I still give life to others and help others in order for them to live, encourage them. Kahit na nandito lang ako, nag-iisa ako dito, no one helps me in everything or gives me much advice, pero si Lord lamang talaga ang nakikita ko na nagbibigay sa akin ng completeness in my life. There's nothing to be compared to the freedom offer of God that is in Christ Jesus. Yan lang po ang mensahe natin ngayong umaga. Sana po mapamahagi ninyo ang mga mensaheng ito para ma-encourage naman yung mga tao may problema, nalulungkot sa kanilang buhay. At pag-pray nyo rin ako, mga kapatid, ang health ko, yung kalakasan ko, yung power na patuloy pa ako makapaglingkod sa inyo, mga kapatid. So, magpanalangin tayo sa panalangin tayo sa Panginoon. Father God, maraming po salamat sa magandang umaga po ngayon, Lord. Lord, our task to worship you, to give you the rightful message from your word, Panginoon, to encourage our breath, and Panginoon, patuloy mo ito, Panginoon. Give us the power, Lord, to live according to your divine plan. Gabayan mo po kami, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Pamahagi nyo sa mga members natin. Send nyo to, mga message nito sa mga kapatiran natin, sa mga kaibigan natin, magulang natin, and to all who wants to be saved, to be filled with the Holy Spirit, to help them in their depressions, in their anxieties, mga kapatid. Amen? God bless po. That's a Sunday.